pala sa lahat ng bansa. 56 na kabanata. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Pairalin ninyo ang katarungan at katuwiran dahil malapit ko na kayong iligtas. Mapalad ang mga taong gumagawa nito, at ang mga sumusunod sa aking mga ipinapagawa sa araw ng pamamahinga. Mapalad din ang taong hindi gumagawa ng masama. Huwag isipin ng mga dayuhang nag-alay ng kanilang sarili sa Panginoon na hindi sila isasama ng Panginoon sa kanyang mga mamamayan. Huwag ding isipin ng mga taong nagpakapon na dahil hindi na sila magkakaanak, ay hindi sila maaaring isama sa mga mamamayan ng Diyos. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, pagpapalain ko ang mga taong nagpakapon na sumusunod sa mga ipinapagawa ko sa araw ng pamamahinga, at gumagawa ng mga bagay na nakakalugod sa akin, at tumutupad sa aking kasunduan. Papayagan ko silang makapasok sa aking templo, at pararangalan ko sila ng higit pa sa karangalang ibibigay sa kanila, kung sila'y nagkaanak. At hindi sila makakalimutan ng mga tao magpakailanman. Pagpapalain ko rin ang mga dayuhang nag-alay ng sarili nila sa akin, para paglingkuran ako, mahalin, sambahin, at sundin ang aking ipinapagawa sa araw ng pamamahinga, at tumutupad sa aking kasunduan. Dadalhin ko sila sa aking banal na bundok, at aaliwin doon sa aking templong dalanginan. Tatanggapin ko sa aking altar ang kanilang mga handog na sinusunog at iba pang mga handog. Dahil ang templo ko'y tatawaging templong dalanginan ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Sinabi pa ng Panginoong Diyos na nagtipon sa mga Israelitang nabihag. Titipunin ko pa ang iba, maliban doon sa mga natipon ko na. Lumapit kayo, kayong lahat ng bansa na parang mababangis na hayop, at lipulin ninyo ang mga mamamayan ng Israel, sapagkat ang mga pinuno ng Israel na dapat sana'y mga tagapagbantay ng bansang ito, ay parang mga bulag at mga walang nalalaman. Para silang mga asnong tagapagbantay, na hindi tumatahon. Ang gusto nila'y mahiga, matulog, at managinip. Para silang mga asong matatakaw, na walang kabusugan. Ang mga tagapag-alaga ng Israel ay walang pangunawa. Ang bawat isa sa kanila'y gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin, at ang pansariling kapakanan lang ang kanilang pinagkakaabalahan. Sinabi pa nila, hali kayo, kumuha tayo ng inumin at maglasing, at mas marami pa bukas kaysa ngayon. Isinumpa ang Diyos-Diyosa ng Israel. 57 kabanata. Kapag namatay ang isang taong matuwid, walang gaanong nagtatanong kung bakit. Walang gaanong nakakaalam na ang mga taong matuwid ay kinukuha ng Diyos para ilayo sa masama. Sapagkat kapag namatay ang taong matuwid, magkakaroon na siya ng kapayapaan at kapahingahan. Pero kayong mga lahi ng mga mangkukulam, ng mga nangangalunya, at ng mga babaeng bayaran, lumapit kayo at nang kayo'y mahatulan. Kinukutya ninyo ang mga taong matuwid, nginingiwian at binebelatan ninyo sila. Lahi kayo ng mga rebelde at mga sinungaling. Sinasamba ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy na itinuturing niyong banal. Inihahandog ninyo ang inyong mga anak sa mga daluyan ng tubig sa paanan ng mga buron. Ang mga batong makikinis sa mga daluyan ng tubig ay ginagawa ninyong Diyos at sinasamba sa pamamagitan ng paghahandog ng pagkain at inumin. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ninyong iyan. Umaakyat kayo sa mga matataas na bundok at naghahandog ng inyong mga handog doon at nakikipagtalik. Inilalagay pa ninyo ang mga ribulto ng inyong mga Diyos-Diyosan malapit sa pintuan ng inyong mga bahay. Itinatakwil ninyo ako, para kayong babaeng mangangalunya, na nahiga sa malapad niyang higaan, at pumayag na sumiping sa kanyang kalaguyo. Gustong-gusto niyang makipagtalik sa kalaguyo niya. Talagang nagpapakasawa siya sa pita ng kanyang laman.
Pumunta kayo sa Diyos-Diyosan ninyong si Molek. Marami ang dala ninyong langis at pabango. Nagsugo pa kayo ng mga tao sa malayong lugar para maghanap ng mga Diyos-Diyosang sasambahin ninyo. Kahit na ang lugar ng mga patay ay parang pupuntahan nyo pa. At kahit pagod na kayo sa kakahanap ng mga Diyos-Diyosan, hindi pa rin kayo nawawala ng pag-asa. Pilit ninyong pinalalakas ang inyong sarili, kaya hindi kayo nanghihina. Sinabi ng Panginoon, sino ba itong mga Diyos-Diyosan na kinatatakutan nyo at nagsinungaling kayo sa akin? Kinalimutan nyo ako at hindi pinansin. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi nyo na ako iginagalang? Dahil ba sa nanahimik ako sa loob ng mahabang panahon, ang akala ninyo'y matuwid ang inyong ginagawa. Pero ipapakita ko kung anong klaseng tao kayo. At hindi talaga makakatulong sa inyo ang inyong mga Diyos-Diyosan kapag humingi kayo ng tulong sa kanila. Silang lahat ay tatangayin ng hangin, at mapapadpad sila sa isang ihip lamang. Pero ang mga nagtitiwala sa akin ay maninirahan sa lupa at sasamba sa aking banal na bundok. Sasabihin ko, ayusin ninyo ang daan na dadaanan ng aking mga mamamayan. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar. Pero nakatira rin ako kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi, para sila'y palakasin ko. Ang totoo, hindi ko kayo kakalabanin o uusigin habang panahon. Dahil kung gagawin ko ito, mamamatay ang mga taong nilikha ko. Nagalit ako dahil sa kasalanan at kasakiman ng Israel, kaya pinarusahan ko sila at itinakwil. Pero patuloy pa rin sila sa kanilang kasalanan. Nakita ko ang kanilang pag-uugali, pero pagagalingin ko sila. Papatnubayan ko sila, at aaliwin ang mga nalulungkot sa kanila. At dahil dito, magpupuri sila sa akin. Ilalagay ko sila sa magandang kalagayan, sa malayo man o nasa malapit. Pagagalingin ko sila. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Pero ang masasama ay walang kapayapaan. Para silang alon sa dagat na nagdadala ng mga putik at mga dumi sa dalampasigan. Ang taong masama ay hindi mabubuhay ng payapa. Iyan ang sinabi ng aking Diyos. Ang totoong pag-aayuno. 58 Kabanata. Sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo ng malakas na kasing lakas ng trompeta. Huwag ninyong pigilan. Sabihin ninyo sa aking mga mamamayan na lahi ni Jacob ang kanilang mga kasalanan at mga pagsuway. Dumudulog sila sa akin araw-araw, at tila gusto nilang malaman ang aking mga pamamaraan. Kung titingnan, para bang isa silang bansang matuwid at hindi sumusuway sa mga utos ko. Ipinapakita nila na parang gustong-gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na hatol. Sinasabi pa nila sa akin, nag-ayuno kami, pero hindi nyo man lamang pinansin. Nagpenitensya kami, pero binaliwala ninyo. Ang totoo, habang nag-aayuno kayo, ang sarili ninyong kapakanan ang inyong iniisip. Inaapi ninyo ang inyong mga manggagawa. Nag-aayuno nga kayo, pero nag-aaway-away naman kayo, nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag ninyong iisipin na ang ginagawa ninyong pag-aayuno ngayon ay makakatulong para dinggin ko ang inyong dalangin. Kapag nag-aayuno kayo, nagpepenitensya kayo. Yumuyuko kayo na parang mga damong kugon. Nagsusuot kayo ng damit na panluksa at humihiga sa abo. Iyan ba ang tinatawag ninyong ayuno? Akala ba ninyo'y nakakalugod iyon sa akin? Ang ayunong makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan. Pairalin nyo na ang katarungan. Palayain ninyo ang mga inaalipin, at ang inaapi ay inyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit, at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kapag ginawa nyo ito,
Darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway, at pagagalingin ko kayo agad. Ako na inyong Diyos na matuwid, ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan na ninyo ang pang-aapi, ang pambibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama, at kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga dukha, darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang tanghaling tapat. Palagi ko kayong papatnubayan at bubusugin, kahit na mahirap ang kalagayan ninyo. Palalakasin ko kayo, at kayo'y magiging parang halaman ng sagana sa tubig, at parang bukal na hindi nawawalan ng tubig. Muling itatayo ng inyong mga lahi ang mga lungsod ninyong matagal ng wasak, at aayusin nila ang dating mga pundasyon. Makikilala kayo ng mga taong taga-ayos ng kanilang mga gibang pader at mga bahay. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na iyon. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan nyo ito sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo. Pasasaganain ko ang ani ng lupaing inyong minana sa inyong ninunong si Jacob. Mangyayari nga ito, dahil sinabi ng Panginoon. Babala sa mga makasalanan. 59 na kabanata. Makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Pumapatay kayo ng tao at gumagawa pa ng ibang kasamaan. Nagsisinungaling kayo at nagsasalita ng masama. Wala sa isip ninyo ang katarungan. Ang mga bintang ninyo sa inyong kapwa ay puro mga kasinungalingan. Ang inyong iniisip ay masama, at iyon ang inyong ginagawa. Ang masasamang plano nyo ay parang itlog ng makamandag na ahas. Ang sinumang kumain nito ay mamamatay. Katulad din ito ng bahay ng gagamba, na hindi maaaring gawing damit, kaya walang kabuluhan ang masasama ninyong plano. Masama ang ginagawa nyo, at namiminsala kayo. Nagmamadali kayong gumawa ng masama, at mabilis ang kamay ninyong pumatay ng walang kasalanan. Palaging masama ang iniisip ninyo. At kahit saan kayo pumunta, ay wala kayong ginawa kundi kapahamakan at kasiraan. Wala kayong alam tungkol sa mapayapang pamumuhay. Binabaliwala ninyo ang katarungan, at binabaluktot pa ninyo ito. Ang sinumang sumunod sa inyong mga ginagawa, ay hindi rin makakaranas ng mapayapang pamumuhay. Kaya nga hindi pa pinarurusahan ng Diyos ang ating mga kaaway, at hindi pa natin natatamo ang tagumpay at katuwiran. Naghintay tayo ng liwanag, pero dilim ang dumating. Kaya lumalakad tayo sa dilim. Nangangapa tayo na parang bulag. Natitisod tayo, kahit katanghali ang tapat, na parang lumalakad sa dilim. Tayo'y parang mga patay, kung ihahambing sa mga taong malakas. Umuungal tayo sa hirap na parang oso, at dumadaing na parang mga kalapati. Hinihintay nating parusahan na ng Diyos ang ating mga kaaway, at tayo'y iligtas. Pero hindi pa rin nangyayari, sapagkat napakarami na ng ating mga kasalanan sa Diyos, at iyan ang nagpapatunay na dapat tayong parusahan. At talaga namang alam natin na gumagawa tayo ng masama. Nagrebelde tayo at nagtaksil sa Panginoon. Itinakwil natin ang ating Diyos. Inaapi natin at sinisiil ang ating kapwa. Pinag-iisipan natin ng mabuti kung paano magsalita ng kasinungalingan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pa pinarurusahan ng Diyos ang ating mga kaaway.
at hindi pa niya tayo binibigyan ng tagumpay na may katuwiran. Sapagkat hindi na matagpuan ang katotohanan kahit saan, at ang mga tao ay hindi na mapagkakatiwalaan. Oo, nawala na ang katotohanan. At ang mga umiiwas sa kasamaan ay inuusig. Nakita ito ng Panginoon, at nalulungkot siya, dahil sa kawalan ng katarungan. Nagtatakas siya sa kanyang nakita, na wala kahit isa man na tumutulong sa mga inaapi. Kung kaya gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas sa kanila. At dahil matuwid siya, tutulungan niya sila. Gagamitin niyang panangga sa dibdib ang katuwiran, at helmet ang kaligtasan. Isusuot niya na parang damit ang paghihiganti at ang matindi niyang galit. Gagantihan niya ang kanyang mga kaaway, ayon sa kanilang ginawa, pati na ang mga nasa malalayong lugar. Madadama nila ang kanyang galit. Igagalang siya at dadakilain kahit saan, dahil darating siya na parang rumaragas ang tubig na pinapadpad ng napakalakas na hangin. Sinabi ng Panginoon, darating sa Zion ang magliligtas sa inyong mga lahi ni Jacob, at kanyang ililigtas ang mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ito ang kasunduan ko sa inyo. Hindi mawawala ang aking espiritu na nasa inyo, at ang mga salitang sinabi ko sa inyo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak, at kailangang sabihin din ito ng inyong mga anak sa kanilang mga anak, hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Ang kadakilaan ng Jerusalem sa hinaharap. Ika-60 kabanata. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag katulad ng araw, dahil dumating na ang kaligtasan mo. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ng Panginoon. Mababalot ng matinding kadiliman ang mga bansa sa mundo. Pero ikaw ay liliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Lalapit sa iyong liwanag ang mga bansa at ang kanilang mga hari. Tingnan mo ang iyong paligid. Nagtitipon na ang iyong mga mamamayan sa malayo para umuwi, para silang mga batang kinakarga. Kapag nakita mo na ito, matutuwa ka at mag-uumapaw ang iyong kagalakan. Dahil ang kayamanan ng mga bansa ay dadalhin dito sa iyo. Mapupuno ang iyong lupain ng mga kamelyo ng mga taga-Midian at ng mga taga-Efa. Darating sila sa iyo mula sa Sheba na may mga dalang ginto at mga insenso para sambahin ang Panginoon. Dadalhin ng mga taga-Kedar at mga taga-Nebayot ang kanilang mga tupa sa iyo, at ihahandog ito sa altar ng Panginoon para siya'y malugod. At lalo pang pararangalan ng Panginoon ang kanyang templo. Maglalayag ang mga barko na parang mga ulap na lumilipad at parang mga kalapating papunta sa kanilang mga pugad. Ang mga barkong ito'y pag-aari ng mga nakatira sa malalayong lugar na umaasa sa Panginoon. Pangungunahan sila ng mga barko ng Tarshish para ihatid ang iyong mga mamamayan pauwi mula sa malalayong lugar. Magdadala sila ng mga ginto at pilak para sa Panginoon na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, dahil ikaw ay kanyang pinararangalan. Sinasabi ng Panginoon sa Jerusalem, itatayo ng mga dayuhan ang iyong mga pader, at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo. Kahit na pinarurusahan kita dahil sa galit ko sa iyo, kaaawaan kita, dahil ako'y mabuti. Palaging magiging bukas ang iyong pintuan araw at gabi para tumanggap ng mga kayamanan ng mga bansa. Nakaparada ang mga hari na papasok sa iyo, sapagkat lubusang mawawasak ang mga bansa at kahariang hindi maglilingkod sa iyo. Ang kayamanan ng Lebanon ay magiging iyo, ang kanilang mga puno ng pino, enebro at sipres, para mapaganda ang templo na aking tinitirhan. Ang mga anak ng mga umapi sa iyo ay lalapit sa iyo at magbibigay galang. Luluhod sa paanan mo ang mga humamak sa iyo, at ikaw ay tatawagin nilang lungsod ng Panginoon, o Zion, ang lungsod ng banal na Diyos ng Israel. Kahit na itinakwil at inusig ka, at walang nagpahalaga sa iyo,
gagawin kitang dakila magpakailanman, at ikaliligaya ito ng lahat ng salinlahi. Aalagaan ka ng mga bansa, at ng kanilang mga hari, katulad ng sanggol na pinapasuso ng kanyang ina. Sa ganoon malalaman mo na ako ang Panginoon, ang iyong tagapagligtas at tagapagpalaya, ang makapangyarihang Diyos ni Jacob. Papalitan ko ang mga kagamitan ng iyong templo. Ang mga tanso ay papalitan ko ng ginto. Ang mga bakal ay papalitan ko ng pila. At ang mga bato ay papalitan ko ng bakan. Iiral sa iyo ang kapayapaan at katuwiran. Wala nang mababalita ang pagmamalupit sa iyong lupain. Wala na ring kapahamakan na darating sa iyo. Palilibutan ka ng kaligtasan na parang pader, at magpupuri sa akin ang mga pumapasok sa iyong pintuan. Hindi na ang araw ang magiging liwanag mo sa umaga, at hindi na ang buwan ang tatanglaw sa iyo sa gabi. Dahil ako, ang Panginoon, ang iyong magiging liwanag magpakailanman. Ako na iyong Diyos, ang iyong tanglaw. Ako ang iyong magiging araw at buwan na hindi nalulubog kahit kailan. At mawawala na ang iyong mga pagtitiis. Ang lahat mong mamamayan ay magiging matuwid, at sila na ang magmamay-ari ng lupain ng Israel magpakailanman. Ginawa ko silang parang halaman na itinanim ko para sa aking karangalan. Kakaunti sila, pero dadami sila. Mga kapuspalad sila, pero sila ay magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Ika-61 Kabanata. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin, sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso, at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Sinugo rin niya ako para ibalita na ngayon na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan, at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Sinugo rin niya ako para aliwin ang mga nalulungkot sa Zion. Nang sa ganoon, sa halip na maglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o ng koronang bulaklak sa kanilang ulo, bilang tanda ng kaligayahan. Sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. Kikilalanin silang mga taong matuwid sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Muli nilang itatayo ang kanilang mga lungsod na matagal nang nagiba. Mga mamamayan ng Diyos, maglilingkod sa inyo ang mga dayuhan. Aalagaan nila ang inyong mga hayop, at magtatrabaho sila sa inyong mga bukid at mga ubasan. Tatawagin kayong mga pari ng Panginoon, mga lingkod ng ating Diyos. Makikinabang kayo sa kayamanan ng mga bansa, at magagalak kayo na ang mga ito'y naging inyo. Sa halip na kahihiyan, dodoble ang matatanggap ninyong pagpapala sa inyong lupain, at talagang masisiyahan kayo sa matatanggap ninyo. Magiging maligaya kayo magpakailanman. Sapagkat ako ang Panginoon ay nagagalak sa katarungan. Galit ako sa mga pagnanakaw at sa iba pang kasamaan. Sa aking katapatan, gagantimpalaan ko ang mga mamamayan ko, at gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila. Ang lahi nila'y magiging tanyag sa mga bansa. Ang lahat ng makakakita sa kanila ay magsasabing mga tao silang aking pinagpala. Nalulugod ako sa Panginoon kong Diyos, dahil para niya akong binihisa ng kaligtasan at tagumpay. Para akong lalaking ikakasal, na may suot na katulad ng magandang damit ng pari, o babae sa kasal, na may mga alahas. Sapagkat kung papaanong tiyak na sa lupa tumutubo ang mga binhi, ang tagumpay at katuwiran naman ay tiyak na manggagaling sa Panginoong Diyos, at pupurihin siya ng mga bansa. Ika-62 Kabanata. Dahil sa mahal ko ang Jerusalem, hindi ako tatahimik hanggat hindi dumarating ang kanyang tagumpay at katuwiran.
na parang nagbubukang liwayway. At hanggang sa mapa sa kanya ang kanyang kaligtasan na parang nagniningas na sulo. O Jerusalem, makikita ng mga bansa at ng kanilang mga hari ang iyong tagumpay, katuwiran, at ang iyong kapangyarihan. Bibigyan ka ng Panginoon ng bagong pangalan. Ikaw ay magiging parang koronang maganda sa kamay ng Panginoon na iyong Diyos. Hindi ka na tatawaging itinakwil o pinabayaan. Ikaw ay tatawaging kaligayahan ng Diyos o ikinasal sa Diyos dahil nalulugod sa iyo ang Diyos at para bang ikaw ay ikakasal sa Kanya. Siya na lumikha sa iyo ay magpapakasal sa iyo, na parang isang binata na ikakasal sa isang birhen. At kung papaanong ang nobyo ay nagagalak sa kanyang nobya, ang iyong Diyos ay nagagalak din sa iyo. Jerusalem, naglagay ako ng mga tagapagbantay sa iyong mga pader. Hindi sila titigil araw-gabi sa pagbibigay ng babala sa mga mamamayan mo. Kayong mga nananalangin sa Panginoon, huwag kayong titigil sa inyong pananalangin. Huwag ninyong titigilan ang Panginoon hanggang sa itayo niyang muli ang Jerusalem at gawing lugar na kapuri-puri sa buong mundo. Nangako ang Panginoon na gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya, hindi ko na ipapakain ang inyong mga trigo sa inyong mga dayuhang kaaway. Hindi na rin nila maiinom ang mga bagong katas ng ubas na inyong pinaghirapan. Kayo mismong nag-aani ng trigo ang kakain nito, at pupurihin ninyo ako. Kayo mismong namimitas ng ubas ang iinom ng katas nito roon sa aking templo. Mga taga-Jerusalem, lumabas kayo sa pintuan ng inyong lungsod, at ihanda ninyo ang daraanan ng iba pa ninyong mga kababayan. Linisin ninyo ang kanilang daraanan, alisin ninyo ang mga bato, at magtayo kayo ng bandila na nagpapahiwatig sa mga tao na pinauuwi na ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Makinig kayo, nagpadala ng mensahe ang Panginoon sa buong mundo, na nagsasabi, sabihin ninyo sa lahat ng taga-Israel na ang kanilang tagapagligtas ay dumating na at may dalang gantimpala. Tatawagin silang banal at iniligtas ng Panginoon, at ang Jerusalem naman ay tatawaging lungsod na pinananabikan at lungsod na hindi na pinabayaan. Ang paghihiganti ng Panginoon. Ika-63 kabanata. Sino itong dumarating mula sa Bozra na sakop ng Edom, na ang maganda niyang damit ay namantsahan ng pula? Dumarating siya na taglay ang kapangyarihan. Siya ang Panginoon na nagpapahayag ng tagumpay sa kanyang mga mamamayan at may kapangyarihang magligtas. Bakit napakapula ng kanyang damit? Kasimpula ng damit ng taong nagpipisa ng ubas. Sumagot ang Panginoon, sa aking galit, pinisa ko na parang ubas ang mga bansa. Mag-isa akong nagpisa. Wala akong kasama. Ang dugo nila ay tumalsik sa aking damit, kaya namantsahan ang damit ko. Ginawa ko ito dahil dumating na ang araw ng aking paghihiganti sa aking mga kaaway, at ililigtas ko ang aking mga mamamayan. Nagtaka ako dahil nakita kong wala kahit isa ang tumulong sa akin. Kaya ako lang ang nagligtas sa aking mga mamamayan, sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ang galit ko ang nagtulak sa akin para parusahan ang aking mga kaaway. At sa galit ko tinapakan ko ang mga bansa, at pinasuray-suray sila na parang mga lasing. Ibinuhos ko sa lupa ang kanilang dugo. Ang kabutihan ng Panginoon. Ihahayag ko ang pag-ibig ng Panginoon. Pupurihin ko siya sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Napakarami ng ginawa niya sa atin na mga mamamayan ng Israel, dahil sa laki ng kanyang awa at pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, totoo ngang sila ang aking mga mamamayan. Sila'y mga anak kong hindi magtataksil sa akin. Kung kaya iniligtas niya sila. Sa lahat ng kanilang pagdadalamhati, nagdalamhati rin siya, at iniligtas niya sila sa pamamagitan ng anghel
na nagpahayag ng kanyang presensya. Dahil sa pag-ibig niya at awa, iniligtas niya sila. Noong una pa man, inalagaan niya sila sa lahat ng araw. Pero nagrebelde sila at pinalungkot nila ang banal niyang espiritu. Kung kaya kinalaban sila ng Panginoon, at sila'y naging kaaway niya. Pero sa huli, naalala nila ang mga lumipas na panahon, noong pinalabas ni Moises ang mga mamamayan niya sa Ehipto. Nagtanong sila, nasaan na ang Panginoon na nagpatawid sa atin sa dagat, kasama ng ating pinunong si Moises na parang isang pastol ng mga tupa? Nasaan na ang Panginoon na nagpadala sa atin ng kanyang espiritu? Nasaan na ang Panginoon na nagbigay ng kapangyarihan kay Moises at naghati ng dagat sa ating harapan para matanyag siya magpakailanman? Nasaan na siya na gumabay sa atin nang tumawid tayo sa dagat? Ni hindi tayo natisod katulad ng mga kabayong dumadaan sa malinis na lugar. Binigyan tayo ng espiritu ng Panginoon ng kapahingahan, katulad ng mga bakang pumupunta sa pastulan sa kapatagan. Panginoon, pinatnubayan niyo po kami na inyong mga mamamayan para parangalan kayo. Tingnan niyo po kami mula sa langit, na siyang inyong banal at dakilang tahanan. Nasaan na ang inyong pagmamalasakit sa amin, at ang inyong kapangyarihan na ipinakita noon sa amin? Nasaan na ang inyong pag-ibig at awa sa amin? Sapagkat kayo ang aming Ama, kahit na hindi kami kilalanin ni Abraham at ni Jacob na kanilang lahi. Totoo, Panginoon, kayo ang aming Ama, ang aming tagapagligtas mula pa noon. Panginoon, bakit niyo kami pinahintulutang mapalayo sa inyong mga pamamaraan? Bakit pinatitigas niyo ang aming mga puso na nagbunga ng hindi namin paggalang sa inyo? Magbalik po kayo sa amin, dahil kami ay mga lingkod niyo at tanging sa inyo lamang. Sa maikling panahon, ang mga mamamayan ninyo ang nagmay-ari ng inyong templo, at ngayon giniba na ito ng aming mga kaaway. Kami ay inyo mula pa noon, pero itinuring niyo kaming hindi sa inyo, at parang hindi niyo pinamumunuan. Ika-64 na kabanata. Panginoon, punitin niyo po ang kalangitan. Bumaba kayo at yayanig ang mga bundok kapag nakita kayo. Kung papaanong ang apoy ay nakapagpapaliyab ng tuyong mga sanga at nakapagpapakulo ng tubig, ang pagdating naman ninyo ay makapagpapanginig ng mga bansang kaaway nyo at malalaman nila kung sino kayo. Noong bumaba po kayo at gumawa ng mga kahanga-hangang mga bagay na hindi namin inaasahan, nayanig ang mga bundok sa inyong presensya. Mula noon hanggang ngayon, wala pang nakarinig o nakakita ng Diyos na katulad nyo na tumutulong sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tinatanggap nyo ang mga nagagalak na gumawa ng matuwid at sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Pero nagalit po kayo sa amin, dahil patuloy naming sinusuway ang inyong mga pamamaraan. Kaya papaano kami maliligtas? Kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo, at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Wala kahit isa man sa amin ang humihiling at nagsusumikap na kumapit sa inyo, sapagkat lumayo po kayo sa amin, at pinabayaan nyo kaming mamatay, dahil sa aming mga kasalanan. Pero Panginoon, kayo pa rin ang aming Ama. Ang katulad ninyo'y magpapalayok, at kami naman ay parang putik. Kayo ang gumawa sa aming lahat. Panginoon, huwag niyo naman pong lubusin ang inyong galit sa amin, o alalahanin ang mga kasalanan namin magpakailanman. Nakikiusap po kami sa inyo, na dinggin niyo kami, dahil kaming lahat ay inyong mamamayan. Ang mga banal niyong lungsod, pati ang Jerusalem, ay naging parang ilang na walang naninirahan. Nasunog ang aming banal at magandang templo, kung saan po kayo sinasamba ng aming mga ninuno. Nawasak ang lahat ng bagay na mahalaga sa amin. Sa kalagayan naming ito, Panginoon,
Kami po ba ay ayaw niyo pa ring tulungan? Kayo po ba ay tatahimik na lamang at parurusahan kami ng lubusan? Parusa at kaligtasan. Ika-65 kabanata. Sumagot ang Panginoon, nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa akin. Natagpuan nila ako, kahit na hindi nila ako hinahanap. Ipinakilala ko ang aking sarili sa kanila, kahit na hindi sila tumatawag sa akin. Patuloy akong naghintay sa mga mamamayan kong matitigas ang ulo, at hindi sumusunod sa mabuting pag-uugali. Ang sinusunod nila ay ang sarili nilang isipan. Ginagalit nila ako. Ipinapakita nila sa akin ang patuloy nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa pamamagitan ng paghahandog sa mga halamanan, at pagsusunog ng mga insenso sa bubong ng kanilang mga bahay. Umuupo sila kung gabi sa mga libingan at sa mga lihim na lugar para makipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Kumakain sila ng karne ng baboy at ng iba pang pagkain na ipinagbabawal na kainin. Sinasabi nila sa iba, "Huwag kang lumapit sa akin, baka ako'y madungisan. Mas banal ako kaysa sa iyo." Naiinis ako sa ganitong mga tao, at ang galit ko sa kanila ay parang apoy na nagniningas sa buong maghapon. Sinabi pa ng Panginoon, "Makinig kayo, nakasulat na ang hatol para sa aking mga mamamayan. Hindi maaaring manahimik na lamang ako. Maghihiganti ako. Gagantihan ko sila ng nararapat sa kanilang mga kasalanan, pati ang mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Sapagkat nagsunog sila ng mga insenso, at nilapastangan ako sa mga bundok at mga burol. Kaya gagantihan ko sila ng nararapat sa kanilang mga ginawa." Sinabi pa ng Panginoon, "Hindi sinisira ang kumpol ng ubas na may mga sirang bunga, dahil ang magandang bunga ay mapapakinabangan pa. Ganyan din ang gagawin ko sa aking mga mamamayan. Hindi ko sila lilipulin lahat. Ililigtas ko ang mga naglilingkod sa akin. May mga ititira akong mga buhay sa mga lahi ni Jacob, pati sa lahi ni Huda, at sila ang magmamana ng aking lupain na may maraming bundok. Sila na aking mga pinili at mga lingkod ang siyang maninirahan sa lupain ito. Pagpapalain ko silang mga lumalapit sa akin. Ang mga lambak ng Sharon at Akor ay magiging pastulan ng kanilang mga hayop. Pero paparusahan ko kayong mga nagtakwil sa akin at nagbaliwala sa banal kong bundok. Sa halip ay naghandog kayo sa mga Diyos-Diyosang pinaniniwalaan ninyong nagbibigay sa inyo ng swerte at magandang kapalaran. Kaya inilaan ko sa inyong lahat ang kapalarang mamamatay. Sapagkat nang tumawag ako, hindi kayo sumagot. Nang nagsalita ako, hindi kayo nakinig. Gumawa kayo ng masama sa harapan ko. Kung ano ang ayaw ko, iyon ang ginagawa ninyo. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, ang aking mga lingkod ay kakain at iinom, pero kayo'y magugutom at mauuhaw. Matutuwa sila, pero kayo'y mapapahiya. Aawit sila sa tuwa, pero kayo'y iiyak sa lungkot at sama ng loob. Ang inyong mga pangalan ay susumpain ng aking mga pinili, at ako ang Panginoong Diyos, ang papatay sa inyo. Pero ang aking mga lingkod ay bibigyan ko ng bagong pangalan. Ang sinumang magsasabi ng pagpapala o manunumpa sa lupain ng Israel, gagawin niya ito sa pangalan ko, ang Diyos na tapat. Sapagkat kakalimutan ko na ang mga nagdaang hirap, at ito'y papawiin ko na sa aking paningin. Makinig kayo, gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. Kaya magalak kayo at magdiwang ng walang hanggan sa aking gagawin. Sapagkat ang Jerusalem ay gagawin kong kagalakan ng mga tao, at ang kanyang mga mamamayan ay magbibigay din ng kagalakan. Magagalak ako sa Jerusalem at sa kanyang mga mamamayan. Hindi na maririnig doon ang iyakan at paghingi ng tulong o mga pagdaing. Doon ay walang mamamatay na sanggol o bata pa.
Ang sinumang mamamatay sa gulang na 100 taon ay bata pa, at ang mamamatay ng hindi pa umaabot sa 100 taon ay ituturing na pinarusahan ko. Sa mga panahong iyon, magtatayo ang aking mga mamamayan ng mga bahay, at titirhan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas, at sila rin ang aani ng mga bunga nito. Hindi na ang mga kaaway nila ang makikinabang sa kanilang mga bahay at mga tanim. Sapagkat kung papaano ang punong kahoy ay nabubuhay ng matagal, ganoon din ang aking mga mamamayan, at lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinaghirapan. Hindi sila magtatrabaho ng walang pakinabang, at ang kanilang mga anak ay hindi daranas ng kabalasan. Sapagkat sila'y mga taong pinagpapala ng Panginoon, at ang kanilang mga anak ay kasama nilang pinagpala. Bago pa sila manalangin o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Sa mga araw na iyon, magkasamang kakain ang asong lobo at mga tupa. Pati mga leon at mga baka ay kakain ng damo. At ang mga ahas ay hindi na manunuklaw. Wala nang mamiminsala o gigiba sa aking banal na bundok ng Zion. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Hahatulan ng Panginoon ang mga bansa. Ika-66 na kabanata. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang langit ang aking trono, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Kaya anong klaseng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Saang lugar ninyo ako pagpapahingahin? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagpakumbaba, nagsisisi, at may takot sa aking mga salita. Pero ganito naman ang magiging trato ko sa mga taong sumusunod sa sarili nilang kagustuhan at nagagalak sa kanilang mga ginagawang kasuklam-suklam. Kung papatay sila ng baka para ihandog, ituturing ko na parang pumatay sila ng tao. Kung maghahandog sila ng tupa, ituturing ko na parang pumatay sila ng aso. Kung mag-aalay sila ng handog na regalo, ituturing ko na parang naghandog sila ng dugo ng baboy. At kung magsusunog sila ng insenso bilang pag-alaala sa akin, ituturing ko na parang nagpupuri sila sa mga Diyos-Diyosan. Maliban diyan, padadalhan ko sila ng parusang labis nilang katatakutan. Sapagkat noong ako'y tumawag, hindi sila sumagot. Nang ako'y nagsalita, hindi sila nakinig. Gumawa sila ng masama sa aking paningin, at kung ano ang ayaw ko, iyon ang ginagawa nila. Kayong mga may takot sa salita ng Panginoon, pakinggan niyo ang mensahe niya. Dahil kayo'y tapat sa akin, kinapopootan at tinatakwil kayo ng ilan sa inyong mga kababayan. Kinukutya nila kayo na nagsasabi, ipakita na sana ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan para makita namin ang inyong kagalakan. Pero sila'y mapapahiya. Naririnig niyo ba ang ingay sa lungsod at sa templo? Iyan ang ingay ng Panginoon, habang pinaghihigantihan niya ang kanyang mga kaaway. Sinabi pa ng Panginoon, matutulad ang Jerusalem sa isang babaeng manganganak, na hindi pa sumasakit ang tiyan, ay nanganak na. Sino ang nakarinig at nakakita ng katulad nito? May bansa ba o lupain na biglang isinilang sa maikling panahon? Pero kapag nakaramdam na ng paghihirap ang Jerusalem, isisilang na ang kanyang mamamayan. Niloob kong sila'y malapit ng maipanganak. At ngayong dumating na ang takda nilang kapanganakan, hindi ko pa ba pahihintulutang ipanganak sila? Siyempre pahihintulutan ko, at hindi pipigilin na sila'y maipanganak na. Ako na inyong Diyos, ang nagsasabi nito. Kayong lahat ng nagmamahal sa Jerusalem, makigalak kayong kasama niya, at kayong mga umiiyak para sa kanya, makisaya kayo sa kanya, para magtamasa kayo ng kanyang kasaganaan, katulad ng sanggol na sumususo sa kanyang ina, at nabusog. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, pauunlarin ko ang Jerusalem. Dadalhin sa kanya ang kayamanan ng mga bansa, na parang umaapaw na daluyan ng tubig.
Kayo'y matutulad sa isang sanggol na aalagaan, hahawakan, pasususuhin, at kakalungin ng kanyang ina. Aaliwin ko kayo katulad ng isang ina na umaaliw sa kanyang anak. Kapag ito'y nakita ninyong ginagawa ko na, magagalak kayo at lalago na parang sariwang tanim. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga lingkod, pero ipapakita niya ang kanyang galit sa kanyang mga kaaway. Makinig kayo, darating ang Panginoon na may dalang apoy. Sasakay siya sa kanyang mga karwahing pandigma na parang ipo-ipo. Ipapakita niya ang kanyang galit sa kanyang mga kaaway, at parurusahan niya sila ng nagliliyab na apoy, sapagkat sa pamamagitan ng apoy at espada, parurusahan ng Panginoon ang lahat ng taong makasalanan, at marami ang kanyang papatayin. Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga, at iba pang mga pagkaing kasuklam-suklam. Alam ko ang kanilang ginagawa at iniisip. Kaya darating ako, at titipunin ko ang lahat ng mamamayan ng lahat ng bansa, at makikita nila ang aking kapangyarihan. Magpapakita ako ng himala sa kanila, at ang mga natitira sa kanila ay susuguin ko sa mga bansang Tarshish, Pul, Lud. Ang mga mamamayan nito ay tanyag sa paggamit ng pana, Tubal, Gresya, at sa iba pang malalayong lugar, na hindi nakabalita tungkol sa aking kadakilaan at hindi nakakita ng aking kapangyarihan. Ipapahayag nila ang aking kapangyarihan sa mga bansa, at dadalhin nilang pauwi mula sa mga bansa ang lahat ng mga kababayan ninyo na nakasakay sa mga kabayo, sa mga mola, sa mga kamelyo, sa mga karwahe, at sa mga kariton. Dadalhin nila sila sa banal kong bundok sa Jerusalem bilang handog sa akin, katulad ng ginagawa ng mga Israelita na naghahandog sa akin sa templo ng mga handog na pagkain, na nakalagay sa mga malinis na lalagyan. At ang iba sa kanila ay gagawin kong pari at mga katulong ng pari sa templo. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili magpakailanman, ang inyong lahi ay mananatili rin magpakailanman, at hindi kayo makakalimutan. Sa bawat pasimula ng buwan at sa bawat araw ng pamamahinga, ang lahat ay sasamba sa akin. At paglabas ng mga sumamba sa akin sa Jerusalem, makikita nila ang bangkay ng mga taong nagrebelde sa akin. Ang mga uod na kumakain sa kanila ay hindi mamamatay, at ang apoy na susunog sa kanila ay hindi rin mamamatay, at pandidirian sila ng lahat ng tao. Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Juan. Unang kabanata. Ang salitang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan.
Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ng mga sinasabi niya. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ito ang kanyang sinabi. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya, bago pa ako ipanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Hanselicious! Ang Hansel Sandwich may milky strawberry na! Hansel, please!